Breaking news mga kabayan, matinding panik ang naganap sa Israel kahit sa araw ng eleksyon sa Amerika. Pangalawang breaking news, Israel Defense Forces nag-withdraw na nga ba sa Lebanon? Pangatlong breaking news, Iran nagmamalaki na hindi daw matatamaan ng Israel ang kanilang missile cities dahil sa isang binunyag na sikreto. At yan ang aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Ayon sa commander ng IRGC Aerospace Force na si Amir Ali Hajizadeh, mayroong isang missile stockpile sa bawat lungsod sa Iran. Sinabi rin ni Hajizadeh na ang mga missile depot ng Iran ay itinayo 500 meters sa ilalim ng lupa. Ayon sa pahayag ng Iranian Foreign Minister, nang bumisita ito sa Pakistan, hindi daw naghahangad ng isang escalation ng Tehran, ngunit may karapatan ito sa isang legitimate defense. Nangako rin si Araghchi na tutugon sila sa mga pag-atake ng Israel noong Oktubre. Isa na dito ang ginawang pag-atake ng Israel noong October 26, kung saan inatake nito ang mga depensa at missile production ng Iran. Mula nang maganap ang mga strikes, nag-warning ang Israel sa posibleng pagganti ng Iran, habang ang Tehran ay nangako naman na tutugon. Sinabi ng Iranian Foreign Minister na nabigo ang international community na pigilan ang genocide and acts of aggression ng Israel. Samantala, naglabas ang militar ng Israel ng mga bagong evacuation order sa hilagang bahagi ng Gaza nitong November 5, matapos ang mga strikes na iniulat na pumatay ng hindi bababa sa 35 katao. Ayon sa ilang mga ulat, nasira ng airstrike ang 2 bahay sa Beit Lahia. Hindi bababa sa 20 katao ang namatay. 6 na tao naman ang namatay sa magkahiwalay na airstrike sa Gaza City, sa bayan ng Deir al-Balah at sa 4 na bayan ng Al-Zawaidah. Hindi rin bababa sa 5 katao ang napatay sa isang pag-atake ng Israel sa isang bahay sa Jabalia sa hilagang bahagi ng Gaza City ayon sa mga medics. Ang Hamas armed wing ay nag-claim na pinatay nito ang 5 sundalong Israeli sa isang close range gamit ang mga baril at granada sa kalye ng Al-Hoha sa Jabalia Camp. Hindi bababa sa 16 na sundalong Israeli ang napatay sa hilagang Gaza mula nang magsimula ang pinakabagong operasyon. Kabilang dito ang isang 41 years old na colonel. Samantala, dinagdagan ng 6 na araw ng korte ng Rishon LeZion ang pagkakakulong sa pangunahing suspect sa Prime Minister's Office security document scandal. Si Eli Feldstein, isang spokesman ni Netanyahu, ay mananatili sa kustudiya sa loob ng halos 1 linggo. Idinaraos din ang mga pagdinig sa extension ng pagkakakulong ng 2 pang suspect na kabilang sa nasabing iskandalo. Isa na dito ang isang IDF officer na inaresto noong Lunes. Samantala, kinumpirma ng isang opisyal ng Israel ang isang ulat sa Channel 12 na si Prime Minister Netanyahu ay handang mag-alok ng ilang milyong dolyar para sa pagpapalaya sa bawat hostage sa Gaza. Nakahanda rin siyang magbigay ng safe passage para sa mga bihag at sa mga magpapalaya sa mga ito palabas ng Gaza. Kinumpirma din ng opisyal ang pahayag ng US State Department na tinanggihan ng Hamas ang isang panukala para sa isang panandaliang ceasefire at hostage release deal. Sinasalakay ang Israel mula sa iba't ibang panig. Ang mga proxy ng Iran ay naglunsad ng 2 drone na nakatarget sa mga puwersa ng Israel nitong November 5. Ayon sa militar ng Israel, isang drone ang inilunsad mula sa Lebanon at ang pangalawa ay mula sa Iraq. Hinarang ng mga Israeli fighter jet ang parehong drone matapos pumasok ang mga ito sa airspace ng Israel. Ang insidente ay nag-trigger ng mga sirens sa Masada Metula at Kfar Giladi sa North Israel. Isang warning ang inisyu sa Madasa tungkol sa pinaghihinalaang drone strike sa Dead Sea area. Naglabas din ng alert para sa Haifa sa gitna ng mga drone blitz. Bukod pa rito, isang drone na inilunsad mula sa kalapit na lugar ng Syria ang na-intercept. Samantala,
isang sundalong Israeli ang nagtamo ng malubhang pinsala habang nakikipaglaban sa militanteng grupo ng Lebanese. Ayon sa militar ng Israel, ang sundalo ay kabilang sa isang batalyon ng Nahal Brigade. Ayon sa ilang mga ulat, ang sinasabing pangatlong pag-atake ng Iran ay magiging mas malakas umano. Sinasabing mataas ang posibilidad na sasalakayin ng Iran ang Israel gamit ang mas malalakas na missile at mga warheads. Samantala, sa iba pang mga balita, ang hukbo ng Israel ay iniulat na nag-withdraw ng ilang brigades mula sa timog ng Lebanon. Ayon kay Yediot Ahronot, ang mga opisyal na involved sa mga negosasyon ay inassess ang isang kasunduan na magre-reach sa Hezbollah sa loob ng 1.5 hanggang 2 linggo. Nagkaroon ng progress sa mga pag-uusap sa pagitan ng IDF at Hezbollah matapos ang 1 buwan. Kasama sila sa pagdadraft ng isang dokumento na ginagarantiyahan ang military freedom ng Israel na magsagawa ng mga operasyon sa katimugang bahagi ng Lebanon kung sakaling mabigo ang pagpapatupad ng tigil putukan. Tumindi ang tensyon matapos mapatay sa isang Israeli airstrikes ang chief ng Hezbollah sa Beirut. Simula noon, ang Hezbollah ay nagpaputok ng mahigit sa 100 rockets araw-araw patungo sa Israel. Noong October 1, pumasok ang hukbo ng Israel sa Lebanon na may layuning itulak pabalik ang Hezbollah. Halos 50,000 troops ang lumalaban sa isang intense ground combats. Ang Israeli media ay nagulat na sa kabila ng napakalaking bilang ng mga troops, ang IDF ay nabigo na makakuha ng anumang posisyon o kahit isang bayan lamang sa Lebanon. Ayon rin sa armadong grupo ng Lebanon, sila ay nagdulot ng maraming casualties sa IDF. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Nagpadala na ang North Korea ng libu-libong sundalo sa frontline ng labanan sa Ukraine upang tulungan ng Russia. Dahil sa malaking pagkatalo na natamo ng Russia, mahigit 670,000 na sundalo ang patay o sugatan. Kailangan ni Putin ng reinforcement. Dito pumapasok ang North Korea na nagpadala ng up to 10,000 troops para suportahan ang mga Russian forces. Ayon sa mga reports mula sa South Korean intelligence, nakikipaglaban na raw ang mga sundalong ito kasama ng mga Russians. Ibig sabihin, ang giyera ng Ukraine laban sa Russia ay maaring laban na rin sa dalawang bansa. Pero bakit ginagawa ito ng North Korea? At magkakaroon ba talaga ito ng malaking epekto? Tuklasin natin ang posibleng mangyari sa gerang ito at ang mga maaaring maging susunod na hakbang ng mga bansa. Magsimula tayo sa report tungkol sa mga North Korean troops sa Russia. Noong October 15, lumabas ang balita mula sa South Korean intelligence na sinusuportahan din ng Ukrainian intelligence pero magkaiba ang bilang. Sabi ng ibang reports, nasa 3,000 lang daw ang North Korean troops, habang ang iba naman ay nagsasabi ng mas mataas na bilang na 10,000. Ang mas nakakabahala pa, posibleng mas marami pa talaga ang kanilang na-deploy. Hindi malayo na mas marami pa ang aktwal na bilang ng mga North Koreans. Sa kabila nito, mariing itinanggi ng Russian media at mga taga-Kremlin ang involvement ng North Korea sa mga frontlines. Ayon sa spokesperson ng Kremlin, ang mga report mula sa South Korea at Ukraine ay pawang hoax o chismis para pababain ang tingin sa Russia. Pero sinasabi rin ng parehong spokesperson na malapit na kapitbahay ang North Korea at umuunlad ang relasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Pero hanggang saan nga ba ang sakop ng relasyong ito? At sinusuportahan ba ng relasyon na ito ang mga ulat na may North Korean troops sa Russia? Ang alyansa ng Russia at North Korea ay dekada nang umiiral. Noong 1950s, nakipag-alyansa ang Russia o ang Soviet Union noon sa North Korea noong Korean War. Mula noon, sinuportahan ng Soviet Union at ng sumunod na Russia ang ekonomiya at military ng North Korea. Sa katunayan, ang ilang disenyo ng military equipment ng North Korea ay base sa Soviet weaponry. Ngunit, ang involvement ng North Korea sa kasalukuyang giyera sa Ukraine ay maaaring ipaliwanag ng isang kamakailang kasunduan. Noong June 2024,
nag-sign ang dalawang bansa ng isang strategic partnership treaty kung saan nangako silang tutulungan ang isa't isa kapag ang kanilang teritoryo ay nanganganib mula sa ibang bansa. Ang wording ng kasunduan ay parang katulad ng Article 5 ng NATO Alliance kung saan obligado ang lahat ng miyembro na magtulungan laban sa mga non-member countries. Dahil dito, nag-aalala ang West sa posibleng lalim ng alyansang ito. Meron silang rason para mag-alala. Mula pa noong February 2024, may mga reports na mahigit 13,000 containers ng artillery rounds ang ipinadala ng North Korea sa Russia simula noong August 2023. Ipinapakita nito na tumutulong na ang North Korea sa Russia kahit indirectly ng mahigit isang taon na. Ayon sa report, ang mga containers ay may lamang higit sa 3 billion and 122 million artillery shells o higit sa kalahating milyon na 152 million shells. Dahil hindi malinaw ang uri ng artillery rounds at marami rin ang mga ganitong klase na kayang gawin ng Russia, posibleng mix ang mga rounds na ito. Kapalit nito, nagpadala ang Russia ng food at agricultural supplies sa North Korea para makatulong sa presyo ng pagkain. Mas importante pa, hindi malaking pasanin ang pagpadala ng pagkain ng Russia sa mas maliit na populasyon ng North Korea. At baka maging kapaki-pakinabang pa ito para sa kanila sa future. Dahil kahit na wala masyadong military technology at influence sa mundo ang North Korea, ito ay isang highly militarized na bansa. Sa 26 million population nito, ang estimate ng mga sundalo nila ay nasa 1.3 million. Ito ay dahil sa mahigpit na mandatory military service sa bansa. Ang mga lalaki ay kailangan mag-serve ng 8 years, dati pa nga ay 10 years, at ang mga babae naman ay 5 years. Kapag nagkaroon ng gera, posibleng mobilize ng North Korea ang halos 7.5 million katao o higit sa isang quarter ng kabuuang populasyon nito. Hindi man kasing advanced ng NATO countries ang military tech ng North Korea, kinakatakutan pa rin ng mga bansang kabilang sa NATO ang balitang ito. Bagamat wala gaanong modernong teknolohiya ang North Korean military, mahigit isang taon nang nagpapadala ng equipment at military engineers ang North Korea sa Russia. Noong 2023 pa nga, nag-test sila ng 41 missiles. Ayon sa US State Department, mababa ang military budget ng North Korea. Nasa $4 billion lang bawat taon. Ngunit mayroon pa rin silang 4,000 tanks, 476 aircraft, at 5,500 rocket launchers. Kung pagsasamahin lahat ng ito, makikita na kahit luma ang mga kagamitan ng North Korean military, may ambisyon silang bumuo ng puwersang kayang lumaban, lalo na sa kalapit na South Korea. Bakit mahalaga ang parting ito na nagpapadala sila ng engineers? Sa ngayon, ang gera sa Ukraine ay nagiging testing ground ng luma at bagong teknolohiya. Ang Ukraine at Russia ay nagsimula sa relatively modern weapons, pero habang tumatagal, ginamit nila pati mga luma at obsolete equipment gaya ng T-64 at T-72 tanks, pati mga lumang artillery. May mga pagkakataon na parang bumalik sa World War II ang mga kagamitan. Ang Russia naman, bilang isa sa may pinakamalaking military sa mundo at may ugnayan sa China, ay nag-modernize din. Dito pumapasok ang mga advanced equipment nila tulad ng T-90EM tanks at MiG-35 fighter jets at ang kanilang artillery. Sa sobrang dami ng artillery ng Russia, nagawa nilang mag-deploy ng maraming ito sa Donbas na naging hadlang para sa Ukraine sa pag-counter-offensive. Kahit ang Ukraine ay nakatanggap ng mga modernong armas mula sa NATO, kabilang dito ang Patriot Air Defense, M1 Abrams tanks, M2 Bradleys, CV-90 at F-16 fighter jets na kayang pumantay sa MiG-29 jets ng Russia. Sa gitna ng mga ito, malinaw na ang presensya ng North Korean engineers ay para makakuha ng real-world experience kung alin sa mga sandata ang epektibo sa battlefield. Dagdag pa rito, nagpapadala rin ang North Korea ng sarili nilang long-range missiles para gamitin ng Russia. Isa sa mga pangunahing armas nito ay ang KN-23 missile na may maximum range na humigit kumulang 400 hanggang 430 miles.
Sa paggamit ng mga missiles na ito sa aktwal na misyon, nakakakuha ang mga engineers ng mahahalagang datos kung bakit palagi silang pumapalya sa kanilang mga tests. Mas mahalaga, ang karanasang ito ay posibleng magbigay sa North Korea ng mga natutunan para makagawa ng mas epektibong missiles sa hinaharap. Ngunit dahil sa geopolitical na pag-iisa ng ekonomiya ng North Korea, malamang hindi pa rin ito magiging sapat para makahabol sa mga kalapit bansa nito. Pag-usapan natin ang KN-23 missiles na nabanggit kanina. Ayon sa mga analysts, halos kalahati ng mga missile tests na isinagawa ng North Korea ay pumalya at hindi nito naabot ang mga target. Ibig sabihin, mababa pa ang banta ng mga armas na ito sa kasalukuyan, lalo na't parehong napakita ng Russia at Ukraine na epektibo ang kanilang layered anti-air defenses laban sa ganitong uri ng armas. Pero kung sapat na beses mates ang mga missile na ipinadala sa Russia sa mga totoong sitwasyon at laban sa mas makabagong depensa, may maliit na tsansa na malaman ng mga engineers ang sanhi ng pagkakamali at mapataas ang tsansa ng tagumpay ng mga ito. Ngunit habang ginagamit ang Ukraine bilang testing ground, kahit ang mga pumapalyang tests ay posibleng magdulot pa rin ng malaking pinsala. Kahit hindi umabot ng buo sa target, may posibilidad pa rin na tumama ito sa ibang parte ng Ukraine at magdulot ng matinding pinsala at pagkamatay ng sibilyan. Sa ganitong paraan, parang ginagamit ng North Korea ang Russia bilang proxy para itest ang kanilang kahandaan sa combat. Malaking bahagi nito ang pagtukoy ng kapasidad nila sa paggawa ng artillery ammunition. Habang abala ang mga export facilities sa buong kapasidad, ang mga domestic ones ay nasa 30% lang. At ang isa pang layunin ay mapabuti ang mga armas ng North Korea para mas tumaas ang tsansa ng pagtama sa mga target. Pero gaano kalaki ang epekto ng 10,000 sundalo mula North Korea sa kabuuan ng digmaan sa Ukraine? Ang sagot, hindi gaanong malaki. Kailangan nating tandaan na malamang hindi rin sila mga trained at experienced na mga tao. Sa katunayan, malamang na ang presensya nila sa digmaan ay para sa ibang layunin kaysa sa iniisip natin. Tulad ng nabanggit, mayroong humigit kumulang 1.3 milyon na active military personnel ang North Korea, kasing dami ng sa US o Russia ayon sa mga numero ng Kremlin. At tinatayang higit sa 670,000 na sundalo ang nawala sa Russia, patay man o labis na nasugatan para bumalik sa serbisyo. Kaya naman, ang 10,000 troops mula sa bansang kulang sa training sa modern military tactics ay parang patak lang ng tubig sa lawak ng digmaan. Sa katunayan, ayon sa datos noong September 2024, ito ang pinakamatinding buwan para sa mga casualty ng Russia, na may higit sa 1,250 ang namamatay araw-araw, ayon sa Ukrainian Ministry of Defense. At ito na ang ikalimang sunod-sunod na buwan na hindi bumababa ang casualty count sa 1,200 bawat araw. Sinasabi ng ilang analysts na mas tataas pa ang bilang ng casualties sa mga susunod na buwan. Ang dahilan dito ay ang paparating na malamig na panahon, kung saan may advantage ang mga Ukrainians dahil sa kakayahan nilang mag-operate sa sarili nilang teritoryo at gamit na mas angkop para sa snowy conditions. Kaya kung isasaalang-alang natin ang dami ng sundalo na nawala sa Russia at ang bilang ng sundalo ng North Korea, malinaw ang implication. Malamang ang 10,000 na sundalo ay simula pa lang ng deployments ng North Korea sa Russia. Base sa nakaraang statistics, ang mga 10,000 sundalo ay posibleng maubos sa loob ng isang linggo lang kung ilalagay sila malapit sa battlefield. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi masyadong malinaw ang sightings ng North Korean troops sa frontline. Posibleng hindi pa sila na-deploy sa aktual na combat zones. Kung magpapadala man ng mas marami pang sundalo ang North Korea sa Russia, baka mangailangan muna sila ng karagdagang buwan ng training bago tuluyang sumabak sa front lines. Pero mas madali para sa Russia na magkaroon ng bagong stock ng sundalo na handang ipadala sa Ukraine. At magiging sakto ito sa oras. Ito'y dahil ang aktibong military personnel ng Russia ay maaaring mapanlinlang.
habang sinasabi ng analyst na may 1.3 milyon na aktibong sundalo ang Russia. Posibleng karamihan dito ay mga conscripts na obligado lang magserbisyo ng 1 taon. Ang mga sundalong ito ay halos kapareho lang ng mga ipinapadala ng North Korea. Walang sapat na training o kagamitan para harapin ang Ukrainian tactics at mas makabagong armas. Mas masama pa, ayon sa mga interview ng mga prisoners of war mula Kursk, mukhang tinitipid ng Russia ang military training. Sinabi ng mga interviewees na ang iba ay nagkaroon lang ng 2 linggong training bago ipadala sa military posts at hindi pa legal na maaaring ipadala ang mga conscripts abroad. Technically, pwedeng baguhin ni Putin ang batas para dito, pero ang pagbabawal sa deployment ng conscripts abroad ay dahil sa disastrous Soviet-Afghan War noong 1980s na nagdulot ng milyon-milyong civilian deaths at libu-libong casualties ng sundalo. Kaya't kung pipilitin ang mga conscripts na sumali sa labanan sa Ukraine o aminin man lang ito ng publiko, magiging malaking issue ito para kay Putin. Kaya't napipilitan siyang umasa sa contract soldiers at mercenaries para sa mga kampanya ng Russia. Samantala, sa kabilang banda, mga volunteer fighters mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagparehistro para lumaban sa Ukrainian International Legion. Pero kahit may contract soldiers at mercenaries, malamang na mas maliit pa rin ang bilang ng tropa ng Russia kaysa sa inaasahan. Ayon sa The Riddle, sa kalahating milyong kontrata ng sundalo sa Russia, halos 180,000 lang ang posibleng manatiling aktibo sa buong 2024. Sinabi ni Putin na tinaasan ang upper age limit para sa military service upang madagdagan ang sundalo. Pero ang mga ito ay magiging conscripts lang sa unang taon at hindi agad magagamit sa Ukraine. Kailangan munang hintayin ng Russia na matapos ang mandatory service nila bago sila pumirma ng bagong kontrata. Samantala, patuloy ang malalaking pagkalugi ng Russia sa digmaan. Sa kabutihang palad para sa Russia, maraming sundalo ang North Korea na maaring ipadala kasama ang missiles at artillery. Kailangan din ng North Korea ng pera, pagkain at military expertise na kayang ibigay ng Russia. Nanggagaling ito sa military pact ng 2 bansa at sa kamakailang tagumpay ng Ukraine. Noong August, nagsimula ang Ukraine sa pag-opensa at nakontrol ang humigit kumulang 500 square miles ng Russian territory sa Kursk. Ang operasyon sa Kursk ay isang malaking tagumpay ng Ukraine na nagpamalas ng kahinaan ng Russia sa sariling teritoryo. Hindi rin nagkatotoo ang banta ni Putin na gumamit ng nuclear weapons kapag sila ay inatake, kaya't mas naging agresibo ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine. Pwede nang gamitin ng Ukraine ang donated missiles sa mas malalim na bahagi ng Russia na tinutulan ng US sa kanilang missile aid. Dahil sa military pact, ginagamit ni Putin ang pagsakop sa Kursk bilang dahilan para humingi ng tulong sa North Korea. Ang North Korean troops ay makakatulong sa Russia sa dami ng sundalo na maaaring ipadala sa frontline sa Ukraine habang pinapanatili ang Russian contract soldiers sa Donbas. Ito ay makapagbibigay sa Russia ng dagdag na lakas laban sa puwersa ng Ukraine. Bagamat mataas ang casualties ng Russia sa Ukraine, hindi rin malayo ang sitwasyon ng Ukraine na mas maliit ang populasyon. Masayang magpapadala ang North Korea ng sundalo dahil sa kanilang mandatory military service na mahaba at madaling mapunan. Ang karanasan ng North Korea sa Ukraine ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila sa hinaharap. Sa technical na aspeto, ang pag-deploy ng North Korean sa Kursk ay maaaring sabihing pagtupad lang sa military pact. Bukod sa pagdaragdag ng sundalo sa Russia, ito rin ay nagpapahintulot sa Russia na hindi ilipat ang kanilang contract soldiers mula sa Donbas, na nagbibigay sa kanila ng patuloy na pressure sa Ukrainian military. Samantala, ginagamit ng Ukraine ang kanilang long-range capabilities para i-target ang mga critical na supply routes at oil refineries ng Russia na nagpapabagal sa kanilang fuel supply. Napilitan ng Russia na humiling ng tulong sa Kazakhstan para sa mga oil supplies. Kapag nabawasan ang kita sa oil exports, maaapektuhan ang ekonomiya ng Russia. Maliban sa oil at gas issue, ang pag-target ng Ukraine sa Moscow mismo
tulad ng drone attack ng September 10 ay nagbago ng pananaw ng mga tao sa Russia. Sa karamihan ng digmaan, nakatulong ang propaganda ng Kremlin para patahimikin ang malalaking populasyon sa mga mas mahihirap na lugar. Ngunit nang matarget ang Moscow, lumitaw ang takot at pangamba sa bansa. Nanatili ang impluwensya ni Putin sa Russia, habang ligtas ang mga mayayamang klase sa Moscow. Pero kung makakapag-launch ng long-range attacks ang Ukraine papunta sa Russian capital, posibleng mawala ang proteksyong ito na pwedeng magpabagsak sa rehimen ni Putin. Kaya't mahalaga ang mga sundalong North Korean sa Russia ngayon. Nagsisilbi silang distraction sa Ukraine, nagbibigay ng oras sa Russia para magplano sa Donbas. Pero handa ba ang mga North Korean para sa labanan? May mga ulat na ilan sa kanila ay tumakas na mula sa Kursk at Bryansk. Bagaman 18 lang ang tumakas, ipinapakita nito ang posibilidad na sa pilitang dinala sa Russia ang mga sundalo ng North Korea, marahil dahil sa pananakot. Nare-realize na rin siguro nila na mas madugo ang digmaan sa Ukraine kaysa sa inaasahan nila. May ilan pa nga na ginagamit ang pagkakataong ito para tumakas sa North Korea. Ang mga ulat ng pagtakas ay dumating ilang araw lang matapos makita ang mga sundalong North Korean kasama ng Russian forces. Hindi ganap na mapakinabangan ng Russia ang mga sundalong North Korean. Una, kulang sila sa training. Ikalawa, hindi sila marunong mag-Russian, kaya may malaking language barrier. Malamang, hindi magiging malaking problema para sa Ukraine ang unang batch ng 10,000 sundalo na ito dahil mas madaling mabubuwag sila kumpara sa Russian conscripts. Posible rin na hindi pa sila direktang ipadala sa frontline sa Ukraine. Pero paano kung may kasunod na batch? Kung titingnan ng Russia ang mga sundalong North Korean bilang paraan para bawasan ang mga casualties ng sarili nilang sundalo, malamang nagagawin nila ito. Kahit hindi ganoon kaepektibo ang mga North Korean, nandyan sila para bawasan ang mga losses ng Russia at humarap sa bala ng Ukraine, lalo na kung tumitindi ang labanan. Posibleng maging susi ang North Korea sa pagpapahaba ng digmaan na malaking banta para sa Ukraine. Isang dahilan dito ay ang darating na presidential elections ng US sa November. Malaki ang tsansa na manalo si dating President Donald Trump na mas malapit ang pananaw sa Russia kumpara sa administrasyon ni President Joe Biden. Sinabi rin ni Trump na hindi raw sapat ang nakukuha ng US mula sa NATO kahit malaki ang ambag nito. Kapag nanalo si Trump at itinuloy niya ang pag-aatubili sa tulong para sa Ukraine, baka mapilitan ang Ukraine na tapusin agad ang digmaan. Kung ang mga sundalong North Korean ay kahit papaano'y makatulong sa pagpapahaba ng digmaan, hindi natin masasabi kung saan papunta ang laban. Sa tingin nyo, magiging epektibo ba ang mga North Korean soldiers sa Ukraine? O bahagi lang kaya ito ng estratehiya ng Russia upang ipakita na may kakayahan pa silang magwagi? I-share ang inyong opinyon sa comments. Salamat sa inyong panunood.